maximizing social media to promote your farm products and services. Everybody, please welcome Mr. Buddy Gansenia, our leading agriculture influencer. Pa-stretch lang ko. Sige, sige. Hello pa. Morning po. Ako po si Buddy. Masasabi ko na accidentally naging vlogger. Hindi ko pinangarap na mapunta sa limelight kasi personality ko sobrang shy. Matagal akong nag-work sa TV. Nag-start yung career ko in 1991 pagka-graduate ko ng college. At parang inikot ko na lahat ng TV networks. Pero nag-work lang ako behind the camera. But nung lumalaki yung channel ko, it's so hard to produce videos, especially yung TV content. So expensive. And it needs a lot of time to produce one video. So sabi ko, kung ganun lang gagawin ko, hindi talaga ako kikita even sa YouTube. So I decided na, sige na, mag-vlog na nga ako, magpakita na nga lang ako para makagawa lang ako ng video ng mabilis. And nagulat ako na maganda yung respond. And hard work. Hindi ko yan nakuha overnight. Halos hindi ako natutulog. Ako pa rin nag-drive. Pag nagta-travel ako, nag-e-edit pa rin ako. Late akong matulog kasi inaayos ko pa yung content, inaayos ko yung... Pinag-iisipan yung title mabuti, pinag-iisipan yung description. Sobrang daming work para lang makapaglabas ka ng isang video. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So yung i-share ko ay yung learning ko sa social media. Nag-start ako ng career ko sa social media in 2005. Hindi pa na-invento yung word na social media. Nandun na kami. At hindi namin alam kung saan papunta yung social media at that time, ang tawag namin ay digital marketing. So, nag-start ako mag-produce ng mga videos. At that time, uso sa States yung membership. You have to pay certain dollar to access the video. So, sobrang ako doon, ang ganda ng business model. So, trinay ko and nag-flop. Walang Filipino na gustong magbayad. Gusto lang manood ng libre. So, yung friend ko, nakasama ko sa industry, sabi niya, ilagay mo na lang yung videos mo sa YouTube. And who knows, in the future, baka pagkakitaan mo. So, linagay ko lahat ng videos ko sa YouTube. Tapos biglang linabas ng YouTube yung monetization, yung partnership. And since then, immediately may videos ako. And since then, na-credit ako as partner, kumita ako. Pero maliit lang. Walang nakakaalam na kumikita sa YouTube, kumikita na po kami. Ayan. So, hanggang dun sa nauso na nauso, ngayon lahat na gustong mag-vlog. Okay na? So, ang topic ko ay paano natin i-maximize yung social media para mag-grow yung business. Which is yung farm ventures natin. Okay, so dahil nauso yung vlogging, lahat gusto mag-vlog, lahat gusto magkaroon ng presence online. So, even mga small farmers, small businesses, gustong magkaroon ng presence.
Pero nadidistract sila kasi nga dahil sa idea na pwede palang kumita sa YouTube. So, yung mga nagve-venture, gusto nila, ay, kailangan kumita. Nakakalimutan nila na ang main purpose supposedly pag business owner ka or farm owner ka, ay gagamitin mo yung social media to promote your farm or to promote your business, not the monetization. Okay, kasi yung monetization is another business. So, yung ginagawa ko para lang may makapanood, tuloy-tuloy yung aral. Pag may bagong linabas sa YouTube, pag-aralan mo na naman. Ganun. So, para ka lang kumita, ay napakadaming trabaho. Pero kung ginamit mo yung social media to promote your business, kahit na hundreds of views lang, ay pwede mong maging kliyente. Yan. Number one, so kailangan mo talagang i-identify ano talaga yung business mo. So, sa case natin na farm owners, hindi monetization, kundi promotion yung business. So, it's either agritourism, or training, or production ng food is either crops, livestock and poultry, or aquaculture, or even cottage industries. So kailangan mong i-identify yon kasi kung ano yung ginagawa mo, may specific kang kailangan matutunan para mai-promote mo siya. So magkakaiba. And ang best na makikita mo yung potential buyer mo ay nasa Facebook at YouTube. So online marketing, reverse, yung traditional marketing, hit and miss. Ikaw yung naghahanap ng kliyente, no? Hoping na makita yung ads mo. But sa social media, baliktad. Yung nangangailangan sa'yo, sila ang naghahanap sa'yo. Kailangan lang, mai-position mo yung sarili mo doon sa hinahanap nila. So, crucial sa social media ang niching. Hindi pwedeng ang message mo buong agriculture. Hindi pa pwede, hindi siya mag-work. Kung crop production ka, magni-niche ka doon. So, i-breakdown mo pa yon. So, ano ka, fruit-bearing trees, rice ba, or corn, vegetables, ganyan. So, kailangan mo siyang specific yung messaging. Para yung specific din na naghahanap sa'yo, ikaw ang makita nila. So, importante yung niche. Like kausap namin ni Sir Perry, si Marlo, doon sa airport, na tinanong ni Sir Perry yung ano yung unique proposition ni Marlo doon sa business niya. So, ang sabi niya, of course, seedling. Okay? Vegetable seedling. But the whole Philippines, may mandami nang nagpuproduce ng vegetable seedling. At magagaling din, no? Like si Grafting ng Batangas, si Eileen ng Bulacan, si Marlo ng Pangasinan. So ano yung difference nila? So kailangan ma-communicate mo yon para ikaw yung puntahan. Of course, location is one. So kung taga Pangasinan ka, ba't ka pa mag-order sa Bulacan? Pupuntahan mo si Marlo. Pero dapat yung mga taga Pangasinan, alam nila na may Marlo Bibat para sa kanila siya bibili. Otherwise, kung hindi nila alam na andyan sa Marlo, baka pumunta sila kay Grafting sa Batangas. Okay, sa YouTube and Facebook, ito yung mga pwede ninyong gawin. Video content, meron yan sa YouTube at saka si Facebook. Yung posts and photos, si Facebook yan. So, si Facebook more on yung mga gustong magbasa. Si YouTube, more on gusto lang manood. So, magkaiba sila ng character. And promotion and boosting. Parehas lang yan, but yung promotion is kay YouTube. Promotion ng term niya. Boosting naman kay Facebook. Ito yung mag-a-ads ka para makita ka nung mga nandun sa community. And of course, influential marketing. So, alam na natin talaga ngayon na shortcut. Kung gusto mong mag-promote ka, kailangan mo talagang gumamit ng
influencer. Pero make it sure na influencer na gagamitin mo yung bagay sa brand mo, bagay sa business mo. Otherwise, hindi rin siya magko-convert into sales. Okay, sa YouTube, yung long format, which is yung ginagawa ko, and lumabas din yung YouTube Shorts. Ito yung highlights or teaser, 59 seconds. Maiko-communicate mo na yung message mo. 59 seconds, dapat na i-convey mo na yung message mo. Ang advantage ng short, madaling gawin. Para ka lang nagsiselfie, upload mo na, then may content ka na. Sa long video, medyo mas mahirap, may challenge. Kasi kailangan mo mag-edit and all. Sa Facebook naman, meron din silang, of course, mga articles, and meron din silang long video. So, ang ginagawa ko lang, yung videos na publish ko sa YouTube, then ipapublish ko lang ulit sa Facebook. And then, meron din silang Reels. So, yung shorts ng YouTube, Reels naman ang tawag nila sa Facebook. Parehas lang sila ng purpose. Okay, sa lahat ng gagawin mo sa social media, kung anong i-post mo, importante, alam mo, babantayan mo yung engagement. Ano ba yung engagement? Yung likes, share, comments. From there kasi mararamdaman mo na kung yung ginagawa mo ay nagbe-benefit yung audience or mamahalin ka ng audience para tuloy-tuloy kang mag-promote or gumawa ng mga videos na kagaya nung gusto talaga nila. And syempre, yung likes, shares, kasi nakikita mo na doon sa front end, pag nasa Facebook ka, nakikita mo na yung comments, nababasa mo na. Yung shares, yung like, nakikita mo na. Sinasabi na doon. But mas importante yung back end, sa likod, na ang nakaka-access lang, ikaw na may account. So, andun lahat yung statistics. Lahat ng statistics na yan, siya nagsasabi ko ano ang next na gagawin mo. Ano yung, paano mo i-interpret yung statistics na yon to improve yung performance mo para eventually mag-convert into sales. Okay. Ito yung YouTube analytics ng aking channel. Madaming data rito. Madami sila. So lahat yan, kailangan mo siyang basahin or i-interpret, alamin. But may mga gusto lang akong i-highlight dyan sa mga statistics. Okay, so number one is geography. Saan nanggagaling yung views mo? So in my case, number one pa rin for the month, for this month, ay nanggagaling sa Philippines, followed by United States, Canada, Saudi, United Arab Emirates, UK, yan. So, alam ko na yung kahit na nanonood sa akin na taga-ibang bansa, alam ko na Filipino siya. Simply because Tagalog yung medium ko. So, alam ko na Filipino siyang nanonood, OFWs. And yung mission kasi ng agribusiness ay gusto kong malaman ng bawat OFW na pwede naman siya umuwi sa Pilipinas kasi maraming opportunities. Hindi lang nila nakikita. So, yun yung advocacy. Since Philippines yung pinakamalaki, so kung may ibebenta ka, alam mo na mabilis mo lang ibenta kasi nandito lang sila sa Philippines. Ito crucial, yung age ng audience. So 35 to 44 years old, ang pinakamalaki. Followed by 45 to 54 years old. So ito yung, I think, andito tayo. And surprisingly, mataas din yung 23 to 34. And yung 56 to 64. So, dito sa age, makakapag-decide ka na ano yung content na kailangan mong i-produce. So, sa business, ganun din, dun sa farm nyo. So, kung ang audience mo ay kagaya ko, at farm tourism ka, ibig sabihin dapat senior citizen friendly yung facilities mo.
dapat healthy yung food na isa-serve mo. Yun. So, ganun ka-crucial yung statistics na to. So, kaya nagdi-decline yung advertisers, pumupunta na sila sa YouTube. Because of this, may data kasi. Hindi yung survey lang sinabi ni Channel na number 1 ako sa survey. Pero sino yung sinurvey? Wala silang masabi sino yung sinurvey. But ito, very specific, sinasabi niya talaga yung data. Gender. So, agribusiness, 67% male. Diba? So, ganun din. So, yung farm ninyo, kung male yung lumalabas, more or less, makikita nyo rin ano dapat yung products na ibebenta nyo. Okay. Si Facebook, ganun din. May analytics din siya, pero may konting pagkakaiba siya kay YouTube. Medyo mas bata yung profile ng audience ko sa Facebook compare sa YouTube. But since si Facebook own niya rin si Instagram, lumabas din yung data ni Instagram at lalong mas younger yung audience kay Instagram. So alam mo na, kung gusto mong i-penetrate yung younger generation, baka hindi YouTube ang social media mo. Baka dapat Instagram. Okay, sa Facebook, Philippines pa rin, and then Saudi. Kanina, and UAE. Kanina sa YouTube, Philippines, US, Canada. Ito, Saudi, UAE. Ibig sabihin, mas Facebook user ang mga nasa Filipino sa Middle East kaysa YouTube. Okay. So dahil alam na natin yung data, kailangan na nating mag-promote. So, kailangan nating mag-boost ng campaign. Kung agritourism ka, kailangan mo talagang mag-boost. Sa YouTube, inintroduce na rin niya, ang tawag niya promotion. So, ang idea ni YouTube, to give chance to small YouTubers para magkaroon sila ng chance. Kasi yung big YouTubers, talagang sa kanya napupunta lahat yung views. So gusto niya, si small YouTuber na walang audience, para magkaroon ka ng audience, magbayad ka, mag-promotion ka. So yung boosting naman, ganun din. Maglo-launch ka ng campaign, tapos i-boost mo siya. So, pag nag-run ka ng campaign, ng boosting, importante, alam mo asan yung location ng target audience mo na gusto mong ma-reach. I-decide mo yon. Sa atin sa Philippines, by region, hindi pa kaya na Quezon City lang, buong Metro Manila, or Central Luzon, or Bicol, ganun yung parameter niya. And mai-set mo yung age. So, pwede akong mag-campaign ng from 24 to 65 years old. Yan lang ang makakakita ng ads ko. Para alam ko naman kasi na hindi ko market yung Gen Z. So, hindi na ako mag-spend ng money for them. Ita-target ko na lang yung age na para kanino yung campaign. And yung gender at yung interest nila, ito yung, di ba maraming group sa Facebook, yung Silly Farmers of the Philippines, may mga ganun eh. So, mga ganun, pwede mong ano na yung vegetable production, silly farming, ganun yung mga keywords na gagamitin mo. Para yung mga nagkaka-interest lang nun, sila lang ang makakita nung ad mo. So, very effective to, especially if minamaximize mo lang yung budget para hindi ka nagsasayang. So, ito yung exactly reverse doon sa traditional marketing. Kasi halimbawa, meron kang billboard sa EDSA, sabihin nila, oh, there are 3 million commuters na dumadaan sa EDSA everyday. Pero, out of 3 million, ilan yung nakatingin doon sa ad mo?
May tumingin sa ad mo, nakabiyahe naman siya. So, hindi niya pa rin makikita yung detalye ng ads mo. Pagdating pa niya sa opisina. Pagdating niya sa opisina, busy na siya. Nakalimutan na. So, yung conversion masyadong maliit. Pero dito sa online, very specific, tinarget mo siya, nakita ka niya, on the spot, gagamitin niya ang cellphone niya, hahanapin ka niya. So, 90% nakuha mo na yung kliyente. The 10%, just a matter of negotiation na lang. Okay. Importante yung keywords pag gumagawa ka ng campaign. Way back, before pandemic, ang agribusiness ay nagkakandak kami ng trainings. Nag-i-invite ako ng mga resource persons, tapos magto-talk sila about yung specific business, ganyan. So, nagka-campaign, nagbo-boost ako sa Facebook. Sobrang at that time, punong-puno yung aking trainings kasi walang nakakaalam na nagbo-boost pala. Walang nakakaalam na pwede palang mag-boost. So, lahat ng tao akala nila, nakita lang nila accidentally yung post namin doon sa profile nila. Yun. So, ganun kaaga yung boosting namin. So, nagbabudget ako ng 30,000 pesos per campaign that will run for 15 days. Yun, ganun yung budget ko at that time. I'm sure ngayon mas mahal. Kasi lahat ng tao alam na nila na pwedeng mag-boost. So, mas naging competitive yung space. But, ang learning dito, yun nga, dapat pag nagbo-boost ka, nakatutok ka sa kanya. Once na linabas mo yon, especially kasi may budget yan, may pera involved dyan, dapat tututukan mo siya, yung performance niya. So, itong campaign na to, after one day, nag-worry ako kasi itong baboyang walang amoy, halos puno ko na yung registration. Pero yung si land conversion, walang nagre-register. So, namumblema ako. So, sabi ko, sige, bigyan kita ng 2 days. Pagdating ng 2 days, walang nangyayari. Sabi ko, change poster, change keyword. Huwag natin gamitin yung land conversion. Kasi yung land conversion, yun ang gustong gamitin ng aking resource person. Ang idea niya, may mga vacant lots sa mga subdivisions, hindi nagagamit, i-convert niya into garden. So yun ang gusto niya, kaya land conversion. Sabi ko parang, wala, hindi nag-work eh. So sabi ko, simplify natin siya, gawin natin siyang urban gardening. Pag-post ko nito, the following day, ubos na, sold out na yung registration. So, ganun ka-crucial yung simple term na gagamitin mo, ganun ka-crucial. So, yung mga businesses ninyo, pag-isipan nyo, ano ba talaga yung best keyword that represents your business? Yun ang gamitin mo. So, again, kay case ni Marlo, sabi niya, vegetable seedling production. Okay, hindi enough yun kasi nga may kalaban siya. Pwede niyang idugtong ng personalized, Marlon yan, personalized coaching or technical assistance services. Idudugtong niya yun. So kung dahil maraming ayaw mag-share ng information at ikaw ay willing i-share yon, ikaw na. Di ba? Captive mo na yung audience, yung market. Okay. So, last year, naisip namin na bakit hindi, pag pumupunta tayo sa ibang places, ba't hindi tayo mag-meet and greet ng mga subscribers ng agribusiness? So, nung nasa Zamboanga kami, nag-announce lang ako sa YouTube ko, nag-post kami sa Facebook, yun lang ginawa namin. At maraming dumating na taga Sulu, taga iba-ibang provinces sa Mindanao, nagdatingan sila. At itong grupo na to, para kayong friends,
Parang magkakakilala kayo. Parang kilala mong bawat isa, ganyan. Ganun yung, ramdam mo yung, yung closeness. Parang close ka agad yung group. Yun yung na-create nung meet and greet na yan. Ngayon, nung pumunta kami ng Cebu, may sponsor ako. So, ano naman ako, na-pressure naman ako na baka hindi ko ma-meet yung numbers na darating. Mapahiya naman ako doon sa sponsor. So, nag-boost ako sa Facebook. Okay, it turned out maraming dumating, pero iba yung crowd. Kilala nila sa agribusiness, pero yung kapatid niya ang nanonood, nagpadala siya ng tao umattend. Ganon. Kasi ang dating, business, parang business meeting ang dating sa kanila. Kaya hindi sila yung personally dumating dun sa event. So, kita mo kaagad, you can decide kung magbubus ka or hindi, depende doon sa objective mo. And syempre, finally, aside from boosting, kailangan mo talagang gumamit ng influencer nowadays. Hindi kailangan super laki yung numbers. Kailangan lang talaga siya yung best that represents yung category mo. Sometimes, hindi na dadala sa lahat ng numbers. If you compare me to artistas na YouTubers, unlit naman yung numbers ko. Diba? Pero minsan, ang video ko, kahit 10,000 views lang, nagko-convert siya into sales doon sa na-feature. Yan lang po. Thank you. Check. Okay. Wow! Punong-puno po tayo, no? There's so much to digest. Thank you. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.